Noong Lunes ay sinimulan na ng gisahin ng Blue Ribbon Committee sa Senado ang mga mayayamang kontratista at mga kasabwat na DPWH officials. Nakakarindi mga palusot na mga naisalang tulad ng nagmamayari ng 40 mamahaling sasakyan na si Sara Diskaya na ayon sa kanya 23 taon na siyang nasa kalakaran ng DPWH at ipinagmalaki pa niya na ang naging kasosyo ng kanilang kumpanya ay ang kumpanya ng tatay ni Senator Christopher Bongo sa mga flood control projects. Samantala, sa isang editorial ng Philippine Star ngayon na may petsang September 1, 2025 na pinamagatang gisahin ang 15 contractors at mga kasabwat na DPWH officials. Isinasaad sa artikulo na naunang nagbitiw noong katapusan ng buwan ng Agosto ang sekretaryo ng Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bonoan. Agad namang tinanggap ito ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagbibitiw. Maraming nagulat dahil kasasabi lamang ni Bonoan na hindi siya magbibitiw sa pwesto. At ang sabi ay hindi raw solusyon ang pagbibitiw sa kontrobersyang bumabalot sa kanyang tanggapan. Mula nang umalingasaw ang kabulukan sa DPWH na unang isiniwalat ni Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakarang July 28, 2025 na pinasaringan pa ng Pangulo na mahiya naman kayo. Marami nang humiling na sibikin na si Bonoan. Pati mga senador ay nagkakaisang dapat lisanin na ni Bonoan ang pwesto. Pero una noon ay kapituko pa rin si Bonoan kahit harap-harapan na ang nangyayaring anomalya sa DPWH. Pinakakontrobersya ang bilyong pondo para sa flood control projects na nakopo ng 15 kumpanya. Pinangalanan ni Marcos ang 15 kumpanya. This is another disturbing assessment. This is how President Ferdinand Marcos Jr. described the initial findings of a review on the Public Works and Highways flood control projects in the last 3 years. The president says that 20% of the nearly 10,000 projects from July 2022 to May 2025 were awarded to only 15 contractors, with the total project cost amounting to around 100 billion pesos. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. Halos lahat umano ng rehiyon sa bansa ay nakuha ng mga nabanggit na kumpanya. Bilyon-bilyong piso ang tinamasa ng mga may-ari ng kumpanya. Kasabay sa pagbibitiw ni Bonoan, mainit na sinisigaw ngayon na simulan na ang pag-imbestiga sa mga kumpanyang nakakopo ng bilyong pisong kontrata sa DPWH. Kaya naman noong Lunes ay isinalang na ng mga senador sa Blue Ribbon Committee ang mga naimbitahang contractor sa pagdinig. Gayon din ang mga ginigisang mga tiwaling opisyal at district engineers ng DPWH. Kasi nga naman, kapag hindi pa sinimulan ang pag-iimbestiga, baka mauwi sa wala ang lahat. Maaaring nag-isip ng lumabas ng bansa ang mga may-ari ng kumpanya sangkot sa ghost flood control projects. Sana'y bilisan ng Kongreso at Senado ang paggiling sa mga nagpapahirap sa bayan. Habang marami ang lubog sa baha at may stulang mga daga na hindi malaman kung saan susuling, marami naman sa contractors at mga sukab na DPWH officials ang nakahiga sa kayamanan na nagmula sa buwis ng mamamayan.